Mga kababayan, bibigyan po natin ng punto at pananaw itong latest na resulta ng survey tungkol po sa, I think, Publicos Asia ang naglabas nito, performance and approval rating ng buong cabinet secretaries or the government of Marcos itself, no? Kung kontento ba ang taong bayan sa performance na ipinapakita nitong gobyerno ni Marcos para sa pagserbisyo sa taong bayan. Aba, consistent ang suporta ng taong bayan sapagkat consistent na ibinabagsak at inilulugmok ng taong bayan sa ratings na ito, negative 27. Mga kababayan, ang general average, no? Below zero, negative 27 po ang approval and performance rating ng buong gabinete o buong gobyerno ni Marcos Jr. Ano po ang ipinapakita nito? Number one, na ang taong bayan ay hindi kontento sa serbisyo at sa uri ng pagtakbo ng gobyerno. Kabuuan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Pangalawa, marami po ang mga problema na kinakaharap ang mga mamamayan na hindi nila nararamdaman ang tamang pagtugon at seryosong aksyon ng gobyerno. That's number 2. Number 3, ay nakikita ng taong bayan na walang direksyong patutunguhan itong gobyerno ni Marcos. Simulat sa pulpa ng maupo ito, hindi na inasikaso ang tamang pangangailangan upang palakasin ang ating agrikultura, i-improve ang kabuhayan ng milyong-milyong mga mahihirap na mamamayan, both sa rural and urban areas. Ang ating kanayunan ay hindi lumalawak at lumalakas ang mechanization, ang modernization ng agriculture. Bagsak pa rin po ang pagsasaka at instead na tayo ay umangat dahil agricultural tayo na bansa, mas lalo tayong naging net importer ng bigas at mga pagkain na kaya namang i-produce ng ating bansa sobra-sobra pa kung matino ang pagganap ng gobyerno sa kanyang tungkulin. So maliban po na bagsak ang agrikultura, hindi umaangat ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa patungo sa pag-unlad. Ganon din po sa manufacturing and industrial sector. Halos wala pong mga malalaking investment na nagtitiwala sa Pilipinas. In fact, in the last 2 years ni Marcos, mga mahigit 28% ng foreign direct investment ang nawala na po sa Pilipinas. And more are coming out in the data na umabot pa siguro sa 37% ang ibinaba ng foreign direct investment ng Pilipinas. Ibig sabihin po walang namumuhunan at walang direktang nagbibigay ng pagtitiwala sa mga negosyante na mga matitino upang mag-invest at palaguin ang negosyo at ekonomiya sa Pilipinas. So walang direksyong matino at in fact all indicators napakataas po ng self-rated poverty and hunger. 58%, halos yan po ay 6 sa bawat 10 Pilipino nakakaranas ng kakulangan sa pagkain sa isang araw. Halos 1 beses lang o 2 beses makahanap ng pagkain ang mga mahigit kumulang 70 milyon ng mga Pilipino. At ang trabaho at kita ng mamamayan patuloy na dumadausdos habang lumalala ang pagbagsak ng presyo ng peso versus sa dolyar. Mga kababayan, tumataas din po ang pangangailangan upang makabili ng mga ini-import o iniaangkat na mga pangangailangan sa produksyon ng Pilipinas sa kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan sa ekonomiya. Tumataas po ang ating bayad sa utang na pinalaki ng todo ni Marcos dahil sa malubha at malawak na korupsyon at pagkawala ng mga pondo at pagnakaw sa kabangyaman ng pamahalaan. More than 2 trillion pesos po every year in the last 3 years ni Marcos ang ibinabayad 2 trillion pesos para po pagserbisyuhan ang utang na hindi naman nawawala, ang principal na utang, puro lang interest ang ating nababayad sapagkat taon-taon din po ay humigit kumulang nangungutang din tayo.
ng halos 2 trilyon din para pagtakpan at tabunan ang butas ng budget na ang karamihan nito ay ang pagnanakaw ang pinagmulan. 1.9 trillion pesos ang nawala sa flood control projects lamang at yan ay alam ng mga mamamayan. Kaya naman, hindi kataka-taka na negative 27 po ang approval and performance rating ng buong gobyerno ni Marcos in the latest Publicos Asia survey na ito, na inilabas kamakailan lamang. Kaya natin ito pinuntuhan kasi nagagamit na ni Marcos at ng kanyang administrasyon ang tactical advantage na kapag nagsimula ang impeachment trial, mga kababayan, doon na niya ibubunton ang sisi kay Sara Duterte. At hihilain papunta sa impeachment trial at mga atake laban sa kay Vice President Sara Duterte ang totoong mga issue. Ang pagkalugmok ng ekonomiya, ang pagbagsak ng kabuhayan ng taong bayan, ang kahirapan na lumalaganap na hindi lahat natutugunan ito ni Marcos dahil puro maruming laro sa politika ang kanyang inatupag at inaasikaso hanggang ngayon. Pangalawa, mag-shift ang burden of attention ngayon doon kay Sara Duterte na mga atake na issue rather than ang pagkalkal ng pananagutang kriminal nila Marcos at Romualdez bilang itinuturo di umano na mga pinunong salaring kriminal o mastermind dito sa malawakang pandarambong at pangungurakot na naganap sa ating buong bansa. In the last 3 years, mantakin ninyo 1.9 trillion pesos po ang estimated na nawala dito sa flood control scam, mga kababayan. At hindi lang po yan, marami pa ang mga infrastructure projects na ngayon ay hinahanap na ng taong bayan. Walang makikita. Ang mga farm-to-market roads ay karamihan farm-to-pocket roads. Ibig sabihin po, walang kalsada, pero tumiba-tiba ang mga bulsa nila. And right now, marami pang infra projects na malalaki ang bigla na lang nagkawalaan ang mga pundo at hindi na makikita. Right now, hinahanap din kay Marcos ano ang pinagdalhan ng 250 billion pesos initial na pundo para sa Maharlika Diskarte Fund. Ano ang pinaggamitan ng 60 billion ng PhilHealth na nawala at ipinapabalik ngayon ng gobyerno o ng Supreme Court sa gobyerno ni Marcos, ngunit ikinarga lang nila at pinapataw pa rin sa buwis at budget ng taong bayan. Hindi nila ibinalik cash ang 60 billion na illegal at unconstitutional nilang kinuha nila rekto doon sa PhilHealth. Anong nangyari sa 117 billion pesos na PDIC o Philippine Deposit Insurance Corporation Savings and Standby Fund? Para po sana ito, kapag nagkaroon ng mga bank run o bankruptcy sa mga bangko, ay mayroong insurance support ang gobyerno sa mga depositor, lalo na sa mga maliliit na mga depositors. Anong nangyari dito? Wala pong nakikita ang taong bayan. Na mga explanation, hindi nga lang daw ito 250 billion kasi nasaan na ang 50 billion pesos mula sa Land Bank? Nasaan na ang 75 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines? Lahat ng ito, mga kababayan, walang explanation. Matatapos na lang ang panahon ng Maharlika Diskarte Fund na dinidiskarte ni Marcos at nila Romualdez. There are no updates anymore. So, hindi pa po ito kasama, mga kababayan, doon sa totoong issue ng pag-iimbestiga sa trilyones pesos na nawala, nalustay, nawaldas, nadurobo, nakurakot, nakulimbat at nadambong sa flood control scam na naging scam and biggest plunder in the history of modern political history ng Pilipinas. Ito po ang pinakamalala, pinakamalubha na direktang pagnanakaw ng gobyerno. At ang itinuturo mismo, gobyerno ang nagpasimuno para ito ay mangyari. Sa ginawa nilang sindikato at pangungulimbat sa salaula sa budget noong 2023, 2024, and 2025. Dito po pumasok ang sinasabi ni Saldico that Marcos alone in those operations sa mga insertions and program appropriations at mga flood control na wala namang flood control sa totoo
at naging scam of the biggest plunder and corruption history sa Pilipinas. Mahigit kumulang po hindi bababa between 56 billion hanggang 80 billion pesos ang matatandaan ni Saldico na naideliver kay Marcos, ganon din po kay Romualdez, mga kababayan. And the rest, pinakinabangan ng mga sindikato ng alipores ni Marcos na mga kongresista at iba pa na mga nasa Senado at pati na ang mga cabinet officials niya. Like itong sila Pangandaman, sina Bersamin at itong sina Bunuan, marami po sa kanila ay hindi na naiimbestigahan dahil pilit ng tinabunan at ipinabaon ni Marcos sa bulok ng mga senador ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Yan po ang dahilan kung bakit negative 27 po ang huling approval and performance rating ni Marcos sa taong bayan, negative 27 ang ratings po niya, mga kababayan. Which means, alam ng taong bayan na bugok at nalulugmok ang uri ng administrasyong ito at ito ay pabagsak ng tuluyan. Yan ang dapat makita ng mga mamamayan. Hindi po dapat tayo maligaw o malito dahil may impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ay doon na tayo mag-focus sa mga propaganda attack. No? Gusto ni Marcos yan na magkaroon tayo ng tinatawag na suspended animation. Nililigaw, nililito, nililibang-libang niya tayo at kunwari ay ini-entertain tayo doon sa mga banatan ng twist and turns ng mga abogado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero alam natin po, hindi nila mapapakonvict si Sara Duterte dyan. Sapagkat right now, 13 ang senador na kontrolado ni Marcos. Ang requirement ng saligang batas ng ating konstitusyon, it should be 16 minimum na 2/3 votes ang magpapakonvict sa isang impeachable official. And they do not have the numbers right now, mga kababayan. Pero tuloy-tuloy po ang twist and turns dyan sa impeachment court nila. Bakit? Kasi nga, suspended animation. Parang binibigyan tayo ni Marcos ng telenovela at teleserye na aantayin natin anong susunod na mangyayari, ano ang susunod na mga schedule, sino na naman ang mga bulastog na mga witness pagkatapos ng bugok na witness nila coming from NBI. Yan. Pero ang totoong issue ito, kung bakit naging negative 27 po ang approval ratings and performance ratings ng gobyerno ni Marcos sapagkat inilatag ko ang mga mayor na issue, napakabulok at napakakurakot ng gobyerno ni Marcos to the point na nangungutang tayo ng almost 2 trillion pesos at nagbabayad din tayo ng 2 trillion pesos every year in the last 3 years lang ni Marcos. Lumubo ang utang ng mahigit kumulang ay 5 trillion pesos. At walang nakita na mga solido, konkreto at malinaw at matino na mga proyektong pang-infrastruktura. Sabi ko nga, lugmok, atrasado, at hindi nakakabangon sa kumunoy ng pagkaatrasado at kahirapan ang kanayunan at ang sektor ng agrikultura. So dapat, kung mayroon tayong inuutang na mahigit kumulang 5 trillion pesos, di dapat naging mechanized na, modernized, at naging maayos at maunlad tuloy-tuloy ang sektor ng agrikultura na siyang salalayan at pundasyon sa pagbubuo ng malakas na manufacturing and industrial sector. Wala. Mga kababayan, umaasa lang tayo sa pangungutang at sa mga remittances ng overseas Filipino workers at mga suporta ng mga Filipino expatriates sa kanilang pamilya. But the fundamentals of the economy ng Pilipinas, yung agricultural, agrarian development, yung basic manufacturing and basic industrial development, yung investment and economic opportunities na lumalagot, lumalakas, even ang ating tourism industry, bagsak po lahat ito. Ang nag-sustain lang sa atin, mga kababayan, yung ating more than 10 million overseas Filipino workers and expatriates na nagpapapasok po taon-taon ng mahigit kumulang ay 1.3 hanggang 1.5 trillion pesos as contribution sa ekonomiya natin. At ganon din po ang ating mga
mga kababayan, hindi lamang yan, kundi dahil po sa patuloy na pagpiga ng utang at pangungutang ni Marcos, naiikot niya ang mga pera na ito. Pero yung ating pangloob na ekonomiya at kakayanan bilang isang bansa, wala po ginawa si Marcos na matino dito. Pinalugmok at pinalala niya ito. At sabi ko nga, 58.2% po ang self-rated poverty at ang self-rated hunger na ang nagsasabi mismo ng mga Pilipino na nagugutom sila o nakakaranas sila ng gutom at kakulangan ng pagkain at nasa kahirapan sila sa buong Pilipinas. Umaabot po yan ng mga around 70 million Filipinos. Malaki po ang bagay na ito upang makita natin na hindi ito kayang dapat pagtakpan ng iskandalo ng kanilang maniobra upang baluktutin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun po ang objective eh. Kung hindi man mapapatanggal sa impeachment trial na ito, ang Vice Presidente at least siya po ay duguan at lugmok sa atake at propaganda laban sa kanyang pagkatao. Yan po ang minimum objective. Pero ito, lumalabas. Consistently, ang lahat ng trust and approval rating ng Vice Presidente, ginawa na po lahat ni Marcos at nila Romualdez, ang pagbayad ng troll operations, billions of pesos, ang paggamit ng mainstream big corporate media sa pag-atake sa mga balita laban kay Sara Duterte habang pinapabango si Marcos at sila Romualdez, hindi pinupuruhan sa paniningil at pananagutan sa mga malaking iskandalo ng pandarambong at halos lugmok si Sara Duterte sa mainstream media attack nila. And yet, pag i-survey mo ang mamamayang Pilipino, ang ordinaryong mga Pilipino, umaabot pa rin po sa 28% hanggang 32% ang approval and trust rating ni Sara Duterte. Samantalang negative 15 hanggang negative 27 naman ang kay Marcos Jr. na mga ratings. Malayong malayo. Si Martin Romualdez, negative 50 yan or more, no, mga kababayan. So therefore, alam ng taong bayan ang katotohanan. Pero it's a different thing kung ang taong bayan ay kikilos para po palitan si Marcos at siya ay mapapalaya sa poder. Kung maglulunsad ba ng people power o maglulunsad ba ng panawagan kaagad at mga pagkilos upang mapapanagot na si Marcos by way of calling for his immediate resignation upon the use of peaceful ngunit determinado na antas na mga pagkilos like people power, hindi natin may tatakda po yan. Sa taong bayan po ang pagresponde at pagtanggap ng paghamon na yan ng ating panahon. Ang importante na ipapaliwanag natin na ito pong sitwasyon natin, the very source of the crisis ng ekonomiya, ng kabuhayan, the very source ng pagkalugmok ng buong gobyerno at ng pagwawaldas at mga pagkawala ng kabangyaman ng pamahalaan, mismo ang gobyerno at administrasyon ni Marcos ang pasimuno at dapat managot nito. Kaya nga, dapat niyang kontrolin, hawakan sa liig at itali sa ilong ang mga senador, 13, ang mga yan, upang hindi na mabubuksan pa ang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Matatabunan na ito at gagamitin ang Senado para sa suspended animation, no? Panglito, panglibang at panligaw sa taong bayan na trial nila kay Vice President Sara Duterte. That is the main tactical operations and the strategic objective. Kung hindi man kaagad mapapatanggal by way of a vote of 16 conviction votes against Sara Duterte among the senators, lalabas po na durog si Sara Duterte sa kanyang pagkatao at sa kanyang dignidad bilang isang public official, so that maapektuhan ang kanyang political value at political influence pagdating po ng 2028 elections, sakaling matutuloy ito at sakaling sasalang si Sara Duterte sa pagkapangulo na natatakbo sa halalan sa pagkapangulo. Yan po ang tactical objective ni Marcos at pati ang strategic direction nito, wasakin ng turutudo si Sara Duterte. Pero nagbubumirang. Ang lahat ng ito, alam ng taong bayan ano ang katotohanan. Hindi po tanga, hindi bobo ang mamamayang Pilipino. Ang sambayanan po ay nag-aaral, nakakaranas po sila ng mga ganitong uri ng kalagayan, and for that, naiintindihan nila
kung ano ang totoong pinanggagalingan ng krisis at problema ng buong bayan.